Hi mga kababayan kong maangas, magandang oras, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang mainit na usapin ngayon, na pinag-uusapan ngayon hanggang ngayon, kahapon pa hanggang ngayon, nag-overtime sila, na pinag-uusapan ang PCSO. Ang tanong, meron nga bang sindikato sa PSO? Or sinisindikato ba ang PCSO? Ayon kay Eric at Dr. Lorraine Badoy sa Laban Kasama ang Bayan. Well, mga kababayan kong maangas. Para sa akin, hindi ko po sasabihin na ano lang to na parang ang issue ng PCSO, yung nanalo ng halos milyon-milyon, ano? Ay hindi ko to masasabi na pahapyaw lang o patalastas lang na parang dumadaan lang sa ating araw, no? At buwan. Alam nyo, hindi po maaari na magkakaroon lang ng ganitong pangyayari na walang ibig sabihin. So, ako'y naniniwala na merong pitik talaga dito, no? So, ang tanong is, meron bang sindikato or sinisindikato ba to? Yun yung aking tanong. At yun ang aking pakikinggan natin ngayon kung ano ang masasabi ni Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. Tara, panoorin natin. Itong Senate investigation, Ma'am Lorraine, Brother Franco, tiningnan ko yung mga balita, parang lumalabas na nagkakaroon ng pagdududa sa integridad ng mga nananalo. Therefore, may question of integrity of process kung paano nakukuha ang mga winning numbers na ito at ang mga prices na umabot pala sa total in a month period lang, mga 1.7 billion pesos. Ang nakapagtataka na parang pandaraya, focus-focus ng ginamit na term ni Senator Raffy Tulfo, ay halos mga taga Bulacan ang nananalo. At alam ng lahat na si Mel Robles ay nanggaling sa Bulacan. Pangalawa, malinaw din na hindi niya tinanggi na ang nanalo sa 640 million na napakalaki, kalahating billion mahigit, ay malapit sa kanya, wala siyang outright denial. Ano po ang meat of the matter dito? Ang pinaka-issue dito, pinagkakakitaan na ang mga mahihirap, dinaraya pa at niloloko sila sa mga premyo, Ma'am Lorraine, at ang kalukuhan dito ay parang insider ang operation na ito. Yun ang tumbok ng investigation point ni Senator Raffy Tulfo nila Coco Pimentel, Senator Pimentel, sapagkat may tatlong bagay na gusto silang dapat dito ipaliwanag. Ito ba ay planado? Ito ba ay isang sindikato na operation? At para saan ito gagamitin? Sumukang ang tatlong tanong na ito, Ma'am Lorraine, doon tumutugma. Ito ay parang operation na pinagplanuhan, premeditated, may design, may script, may winner, may proseso, at ang dulo nito, ang kukubra at kukuha ng premyo, mga taong konektado din sa matataas na opisyal sa PCSO, lalo na sa sa general manager ng PCSO. At inilalabas ito ng isang political blogger at wala siyang pag-aalangan na sinabi niya na itong si Mel Robles, na general manager ng PCSO, at I will quote Sas Rogando Sasot, a very good political blogger na magaling mag-research, na sinasabi niya na itong si Mel Robles ay dapat magpaliwanag kung bakit lumalabas na isa siya sa mga black operators. Pag sinabing black operators, dirty operations yan. Kasama dyan ang fundraising. At sino po ang naglagay sa kanya dyan? It's no less than the president na nag-appoint sa kanya. Ang tanong ngayon, kung ganito kalawak ang iskandalo ng seemingly parang sindikato na operasyon, pandaraya at pangungubra sa pundo na bilyon-bilyon sa PCSO at kasabwat ang pamunuan nito, kaninong motivation and compass ito nang gagaling? Ma'am Lorraine and Brother Frank. I'm grateful that there are senators like Senator Tulfo and Senator Coco Pimentel that are speaking for the people. Kasi mukhang walang kahihiyan itong mga ito. No? Walang kahihiyan. Ayan, nandito na naman tayo talaga. Dito talaga tayo aabot parate. Walang kapasidad mahiya at saka walang prinsipyo. And that makes me really heartsick. No? Heartsick. Ang kinakaharap ngayon ni Mel Robles ay isang question of integrity and transparency. So, opisina na kung saan nagpapasugal at involve ang pera ng kawawang mga milyon-milyon na Pilipino at parang ito'y walang pinagkaiba sa mga ginawa sa mga pyramiding scheme
sa mga scammers, ang kabigatan nito, opisina ng gobyerno ang nagpapasilitate ng sinindikato na panghuhut-hut ng pera sa mamamayan, lalo na sa laksa-laksang mga Pilipino, and yet hindi napupunta sa dapat napuntahan na programa for social services at may mga pribado at mga burokratang kasama sa gobyerno ang nakikinabang at parang tahimik lang ang ating Office of the President at walang nakikitang mali sa ganito at napakabigat ng forma ng arogansya ni Mel Robles na parang nabilib siya sa kanyang postura, Ma'am Lorraine at Brother Franco, na parang untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob, napaka-untouchable niya. Yes. Correct. So, tama ka, Ma'am Lorraine, kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasamang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPA, NDEP at mga communist terrorism ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-ooperate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas at dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan. At kasi yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na ikinalulungkot ko na pag nagsalita tayo ng ganito, parang meron kang may takot ka na may gagawin sa iyo ang gobyerno, 'di ba? So, we're calling on the president, prove us wrong, prove to us that you are our president and that you will defend and protect us and that you will speak for us. No, so yun yung ayoko na nangyayari sa Pilipinas ngayon na pag ikaw yung nasa tama at kinakalaban mo yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang ikaw pa yung mapapahamak, di ba? So, correct. Kasi dati, ma'am, kung ating titignan, dati ugong-ugong lang itong mga ito. yeah. So wala talagang sumasagot. Wala. Okay, sige, hayaan Hindi na natin. naman lumalabas sa mainstream media. Pero, ma'am, hindi naman yung nagkaroon ng picture, dyan sila nadali, ma'am. Hindi nila may tatago. Yun ang naging parang naging butas nila eh. Pero pagdating sa matagal na itong mga issue na ito eh, patungkol sa PCSO, yung weekly na nananalo, and tapos ngayon sumunod na ito ang talaga naging butas nila na talaga naman nakita na finally at pinapasalamatan natin na talaga namang binigyan ng investigasyon ito dyan sa Senado. At isa lang dito rin, Ma'am Lorraine, yung projection niya doon ni Mel Robles ay talaga naman parang untouchable kung magsalita. Untouchable. Untouchable. Eric, alam naman natin na marami din ugong-ugong na iilan dyan na sumusobra na eh. Smuggling, yung mga kasindikatuhan. Ito na lang si Michael M. At iba pa na mga issue na sana naman wag naman umusbong ito dahil sobra-sobra na. Kaya marami nagko-komento dito sa ating mga taga-subaybay. Nasasaktan ng taong bayan. Yes. Natin ang mga factors of manipulation, deception, and cheating. Sapagkat hindi niya may paliwanag bakit nagkakaroon ng pattern na ang daming nananalo in less than a month hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng buong PCSO. Even in previous government. Ngayon lang siya nangyari. At ayaw natin i-entertain sana na maging malikot ang kaisipan ng ating mga mamamayan. Pero naharap tayo sa election year. Ngayon ang tanong ng mamamayan, Mel Robles, may nagpapagalaw po ba sa inyo, sir, para mag-raise ng punto in preparation for elections 2025? Tanong po yan ng mamamayan at legitimate na question yan. Para kaninong benepisyo ang hundreds of millions to several close to 2 billion na ngayon ay nakuha na takaba ng bayan natin na sana ay kita mula doon sa gaming program na ito ng PCSO, ngayon ay hindi malalaman at paano ito napunta sa mga pribadong tao na it appears na by pattern of indication, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mukhang ginamit ng mga dami para mag-claim ng mga premyo na ito, kaya nga sinindikato ito. Not until and unless si Mel Robles can explain properly with clear cut and transparent na pag-present ng mga datos na hindi ito sinindikato, people will not be prevented to believe that he is running a syndicate gaming operation in behalf of some leaders maybe na may mataas na katungkulan o may koneksyon sa gobyerno at ang kawawa dito, opisina ng gobyerno ang mismong ginagamit para sa pagsinindikato na maghut-hut o magkakamal ng perang limpak-limpak mula sa dugo at pawis ng false hope of charity game na ginagamit ang mga mahihirap na Pilipino.
that is a very serious accountability question now on the part of the general manager of the PCSO. And a suspension order of preventively suspending him from office and immediately conducting parallel prosecutorial and criminal investigation to be conducted upon direction of the President must be in order.